ay ang mainit na issue po ng pagdating at pagharap sa Senado ni Miss Maricel Soriano tungkol po sa tinatawag nating PIDEA Leaks. Let's go! Basta ang itataon po namin sa inyo ay ang mainit na issue po ng pagdating at pagharap sa Senado ni Miss Maricel Soriano tungkol po sa tinatawag nating PIDEA Leaks. Diba? Alam mo, nung nakita ko sila, inisip ko kagad, siguro ang tagal nilang pinaliwanagan si Maria. Kinumbinse para humarap doon. Oo. At nagkakaroon ng kantsawan, di ba? Ayan ang matapang. Miss Maricel Soriano, palaban. Hindi katulad ng isang pastor. Pinaghahanap pa hanggang ngayon pero hindi makita. Hindi rin siya humarap sa usapin sa Senado. Ay, oo. Di ba? Pero tama lang na humarap na siya, nakita mo. Kasi pag hindi, the more na hindi siya haharap doon, hahanap-hanapin siya ng mga tao. Bakit tayo ngayon humarap na siya? At kung ano-ano ang kakalkalin, di ba? Kaya lamang po, hindi naman po natin maaasahan na ang lahat ay sasang-ayon sa mga ipinakita at sinabi ni Maricel Soriano. Usong-uso po talaga ngayon ang bashing. Alam po natin yan. Kaya siguro sabihin na nating 50-50. Naghati na naman po ang opinyon ng ating mga kababayan. Correct. Ano ang dating sa'yo ni Maricel nung humarap siya sa Senate hearing? Ay, fierce. Oo, talagang haharapin niya kung ano yung pinatawag siya. Sumunod siya bilang respeto sa pagpapatawag. Totoo yan. Yung respeto sa mga tagapamuno at miyembro ng Senado, pinahalagahan niya. Diba? Ang kilay. Ang kilay niya talaga. Mas mataas sa kilay ko. At yun ang talaga napansin ng ating mga kababayan. Ang issue po ito, kung tutuusin, kung tawagin ng iba, ay zombie issue. Kasi matagal na po talaga itong pinag-uusapan sa apat na sulok ng showbiz. Kaya lamang, ngayon lang uli nabuksan dahil nga dito sa PIDEA Leaks. May lumusot kasing mga dokumento. Hindi namamatay-matay, kaya zombie. At siguro dito, baka mamatay na. Dahil hinarap na niya yung problema niya. Ito nga po, sa pamamagitan po ni Agent Jonathan Morales, ay inilatag nitong agent yung di umano ay mga dokumento na ayon sa kanya ay sinabi ng kanyang source na ayaw niyang pangalanan dahil malalagay daw po sa alanganin ang buhay, sabi niya. Ito po ay naganap ayon sa pinag-uusapan noon pang March 11, 2012. Ay, ang tagal na ha? March 11, 2012. 24 na po tayo ngayon. 2024, 12 taon pagkatapos noon. Dumating si Maricel. Ang inaasahan po kasi ng mga kababayan natin, isang masusing investigasyon ang magaganap kay Maricel dahil siya yung isa sa mga itinuturo ayon sa source na di umano, puro tayo di umano kasi hindi naman natin kwento, di ba? Oo, ay gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot sa Unit 46C sa Rockwell. At inamin naman ni Maricel na kanya talaga ang unit na ito pero ibinenta na rin daw po niya noong 2012. Oh, yun. Di ba? Mabuti naman ang inamin niya, di ba? Kasi diba, sumulat pa nga yung si German, si Agent Morales. Doon sa may Rockwell administration na kung sino yung may-ari ng unit na yun. At maaasahan po natin kung paano ba natin ilalarawan yung mga taga-PIDEA at saka yung ibang mga miyembro na syempre parang walang alam. Yun na. Pero pinanindigan ni Senator Bato na authentic yung dokumento. Dahil yung, alam mo yung pagkabutas, yung susuotan ng fastener para sa folder, puncher, para maisuot yung fastener para doon sa folder. Oo nga naman, wala nga namang makikita sa PIDEA ayon kay Senator Bato kasi meron niyang kumuha at inilik sa press. Parang ganon, may humugot. Grabe ang husay. Ito yung pinanganak na ilang linggo na po nakararaan. Ito yung laman ng mga vlogs ni Miss Maharlika na nasa Amerika. Talaga pong huli na nung sabihin niya, huwag niyo ako materi-teri. Doon tayo nag-isip, di ba? Dating nasa John and Marcia. Sino pa ba yun? Di ba? Si Maricel yun. At marami pa pong iba. Pero dito po sa ginanap na hearing, pagdinig po sa Senado, ang feeling ng mga kababayan natin, waste of time and waste of taxpayers' money. At binaby daw po si Maricel Soriano. Anong napansin mo kay Senator Bato? Hindi alam mo si Senator Bato, masyado siyang, hindi ibig sabihin, masyado siyang mabait. Masyado siyang mabait kasi sa mga, hindi katulad kasi ng mga ibang mga senador na una na nag-discuss lang panood naman natin, na ang feeling nila powerful sila at ang feeling nila talagang sila lang may hawak ng ng committee na yon. Kaya kung mag-question sila talagang lusot sa sa puso ng tao. Pero ito si Senator Bato, magalang siya. Ang sabi niya, kanina ko pa napapansin, tense ka. Sabi niya, pagkatapos nga ng tanungan, pagkatapos ng basahin ni Maricel, yung kanyang personal na bahayag, di ba? Hindi raw niya alam kung bakit siya naroon at naguguluhan daw siya. Yun daw po, mga katsika na mga tanong na hindi niya kayang sagutin, ipapasa niya sa kanyang abogado. Na tama lang naman. Maselan ang legalidad. Kapag nagsalita ka dito, ikaw ang mai-incriminate, ibabato pabalik sa iyo yan. Kaya dapat lang na kapag wala kang alam, ipasa mo sa abogado. Yun yung ginagawa ni Maricel. At pagkatapos
pagkatapos nga nun, pinagpahinga na siya, di ba? Pinaano Yun. siya. Pero ang dami nating nabasa, yung mga post talaga na hindi kagandahan tungkol kay Maricel Soriano. Katulad nung, ito sasabihin natin, dahil babasa natin, dapat pala ikaw ang gumanap na Darna para ikaw ang sumigaw ng ding ang bato. May mga ganon, di ba? Talagang hindi na natin mapipigilan ang mga reaksyon ng mga tao. Kasi lalo na sa social media ngayon, wala na talaga. Walang Bahala ligtas. talaga sila. Walang ligtas. Pero, nung matapos yung hearing, syempre pinagpahinga na si Maricel. Talaga naglalaban talaga, nagpapatambisan magkabilang kampo. Pero kapag kasi totoo, lalabas at lalabas din naman yan. Di ba? Kaya lang, si Maricel nadamay talaga dahil doon sa iniimbestigahan na napakataas na politiko na tulad ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi siya maaaring maiiwas dahil ayon doon sa source ni Ginoong Morales ay magkakasama sila doon sa unit ni Maricel Soriano sa Rockwell. Ayon na doon sa source. Di ba? Kaya walang ligtas kailangan matunton. Di ba? Parang ganon. Ikaw, ano ramdam mo sa kasong ito? Naku, sa tingin ko, hindi naman ibig sabihin na palabas ito, no? Mas maganda na ngayon malaman natin, malaman din ng mga taong bayan kung ano ang tunay na dahilan at kung anong tunay na totoo. At ikaw naman. Ako na kasi alam mo naman, pag nalalapit talaga ang eleksyon, di ba? Yung mga patay ng issue, binubuhay, na alam naman natin yung mga sagot, pero iniikot-ikot lang hanggang may lumabas na masama, may lumabas na tama. Kaya dahil lang panahon na naman kasi ng eleksyon. Pero eto nga di ba, meron tayong matandang kasabihan. At ito ay pupwede natin talagang i-apply dito sa issue pinag-uusapan ngayon sa Senado. Nakarating na to sa Senado, di ba? Sabi nga po natin, di ba? Lahat naman po talaga ay hindi maaaring itago. May 4 na bagay po tayo na dapat laging tandaan na hindi natin maitatatawa at talagang nandyan ang katotohanan. The moon, the sun, the stars, and the truth. So isang araw, lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero ito po ang aming posisyon. Ipagpalagay na po natin, sabihin na po natin, nakasama nga si Maricel Soriano dito sa March 11, 2012 na isyong ito. Ipagpalagay na po natin na ang isang taong tulad ni Maricel ay nakitang naroon ayon sa mga larawan na limang iba't ibang larawan na nandoon siya at yung iba pa. Ipagpalagay na po natin na nalulung nga siya dito sa ipinagbabawal na gamot. Pero isang araw po, siya ay nauntog sa katotohanan at napag-isip-isip niya na kailangan na niyang magbago at iwanan ang kung anumang bisyo na kanyang pinagkakaabalahan. Yun po ba, ipagdadamot po ba natin sa tao? Yung kapag gusto na niyang magbago at gusto na niyang umalis doon sa issue na patuloy na ikinukulapol sa kanyang pagkatao, hindi po natin ba dapat pagbigyan yung ganon? Hindi ba natin maiintindihan yon? Yun naman ang sa akin, di ba? Ipagpalagay na natin na totoo ito. Itong lahat ng kwentong ito, meron pong pagkakataon para magbago ang sino man sa atin. Sabi nga, lagi nagbibigay ang kapalaran ng second chances. At hindi lang po second, third, fourth, at marami pang ibang pagkakataon. Pagdadagdag ko na rin, lahat naman tayo, di ba? Nakakagawa ng mali sa buhay. Totoo. Pero hindi tayo dapat husgahan dahil nakagawa tayo ng mali. Tignan natin kung paano tayo nakabawi sa ating mga mali. Yun ang pinakamagandang At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.